Magandang araw mga bata! Sa ating espesyal na leksyon ngayon, pag-aaralan natin kung paano nabubuo ang harmony sa musika sa pamamagitan ng triads, lalo na ang mga pangunahing chords: tonic, subdominant, at dominant. Makikilala rin natin ang mga interval: root, third, at fifth. At malalaman natin ang kanilang tungkulin sa musika. At sa huli, titingnan natin paano ito ginagamit sa major at minor keys. Narito ang ating mga layunin. Una, maiintindihan ang konsepto ng harmony at paano ginagamit ang intervals para bumuo ng chords. Pangalawa, tukuyin ang major triad sa posisyon na first, third, and fifth sa major keys. Pangatlo, kilalanin ang mga intervals sa triads at maunawaan ang kanilang function. At panghuli, mabigyan ng panimulang kaalaman ang triad sa minor keys. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Una, ano ang harmony? Sa simpleng salita, kapag may dalawang nota o higit na tinutugtog ng sabay, bumubuo ito ng harmony. Ang chords ay isang uri ng harmony. Isipin mo ito. May dalawang tao na nagsasalita ng sabay, nagkakaintindihan sila kung tugma ang tono nila. Ganoon din sa musika. Ang sabayang nota ay nagkakasalungat o nagtutulungan upang makabuo ng magandang tunog. Sa musika natin, karaniwan ang tinatawag na tertian harmony. Ibig sabihin nito, bumubuo tayo ng chords sa pamamagitan ng pag-stack ng thirds mula root, pataas ng isang third. At mula third, pataas ulit ng fifth. Halimbawa sa isang major chord. Una, root to major third. Pangalawa, mula middle ng major third hanggang panglimang major note. Kapag pinagsama, magagawa itong major triad. Para mas madaling makita, sa C major triad, C, E, at G. C to E, major third, at E to G, major fifth. Kami nag-stack ng third plus fifth para mabuo ang isang major triad. Ngayon, gagawa tayo ng major triad sa major keys. Pag-uusapan natin ang primary triads, ang first, fourth, at fifth. Dahil ito ang talagang ginagamit sa maraming kanta at progression. Gamit ang C major bilang halimbawa, tonic, ito ang una, C, E, at G. Subdominant, itong pang-apat, F, A, at C. At sa dominant, ang panglima, G, B, at D. Tandaan ang internal structure. Root to major third to perfect fifth. Ipapakita ko ulit sa ibang key na halimbawa ay G major. Sa tonic, G, B, at D. Sa subdominant, C, E, at G. At sa dominant, D, F sharp, at A. Sa ganitong paraan, nakikita ninyo kahit magkaibang key, pareho ang proseso. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang interval sa loob ng mga triad at ang kanilang function kung bakit ginagamit ang first, fourth, fifth sa progression. Sa intervals, root to third equals major third. At root to fifth equals perfect fifth. Ito naman ang function at role ng intervals and chord progression sa musika. Tonic 1. Ito ang bahay ng key. Ang chord na pinaka-stable at nagbibigay pahinga. Subdominant 4. Ito ang paghahanda ng tunog, paggalaw palayo sa tonic bago pumunta sa dominant. At dominant 5. Ito ang chord na may tension. Gustong bumalik sa tonic at nagbibigay damdamin ng pagwawakas. Ang magandang harmony ay paggalaw mula sa tonic.
dumaan sa subdominant, tumindi sa dominant, at bumalik sa tonic. Para hindi lang basta theory, gagawa tayo ng mga halimbawa at pagsasanay. Samahan ninyo ako kahit sa video. Unang halimbawa sa D major. Tonic. D, F sharp, at A. Subdominant, G, B, at D. Dominant, A, C sharp, at E. Sabayan niyo ako. D major, G major, at A major. At babalik sa D major. Ulitin natin. First, fourth, and fifth. At babalik sa tonic. Pangalawang halimbawa sa F major. Tonic, F, A, C. Subdominant, B flat, D, F. At dominant, C, E, G. Sabayan niyo ako. F major, B flat, at C major. At babalik sa F major. Ulitin natin. First, fourth, at fifth. At babalik sa tonic. Ngayon, gawin natin ang inversions para makita ang tunog na iba. Root position. Root, third, at fifth. First inversion, third, fifth, at root. Second inversion, fifth, root, at third. Matapos nito, tatalakayin ko ang isang maikling aktibidad. Pipili ako ng isang key at bibigyan ko kayo ng oras para bumuo ng first, fourth, at fifth triads. Tandaan ang intervals at ang maaaring progression. Ang ating halimbawa ay key sa A major.
Makikita ninyo na kahit nag-iiba ang key, pareho ang formula ng paggawa. Bilang dagdag, tignan natin paano ginagawa ito sa minor key. Para mas maging malakas ang dominant, ginagamit natin ang harmonic minor scale na nagtataas ng 7th degree. Halimbawa sa A minor. Natural triad. A, C, at E. Pero para sa dominant, E, G sharp, at B. Sa ganitong paraan, nakakakuha tayo ng tension at resolution kahit sa minor key. Balikan po natin ang mga mahalagang bagay. Harmony ay ginagawa sa pamamagitan ng intervals tertian harmony o stock thirds. Major triad sa key, 1st, 4th, at 5th. Pareho ang structure, ngunit iba ang role. Interval sa triad, root to major third, at root to perfect 5th. Function, sa tonic, bahay o pahinga. Sa subdominant, preparasyon o daanan. At sa dominant, tension o pagbabalik. Sa minor key, ginagamitan ng harmonic minor para mapabuti ang dominant chord. Para sa inyong pagpapalalim, narito ang gawain ninyo. Pumili ng isang key, major o minor, bumuo ng 1st, 4th, at 5th triads, isulat ang nota at intervals, at subukan pakinggan ang progression sa instrumento o gamit ang app. Salamat sa inyong pakikinig! Sana sa susunod na aralin, makabuo kayo ng mas komplikadong progression, gaya ng pagdagdag ng inversions o 7 chords. Hanggang sa muli!